Hello! Kamusta po mga kalahi? Magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Wala pong tigil ang ulan. Kanina pa ito. Ang lakas-lakas. Siguradong baha na naman sa iba't ibang parte ng ating bansa. Anyway, dalawa po ang pag-uusapan natin. Una po si Boying Rimulya. Mag-a-apply daw bilang ombudsman. Dahil mababakante na po itong ombudsman. Si Ombudsman Martires ay magre-retire na. Baka sa July o hanggang July na lang siya. Hindi ko sure. Kasi po ang Ombudsman ay fixed term. 7 years po yan. 7 years. Eh ang DOJ ni Boying Rimulya hanggang 2028 lang. So kung ma-appoint siya bilang Ombudsman, 7 years. So 2025 ngayon, 2032 pa siya bababa bilang ombudsman. Kaya nagka-interest si Boying Rimulya dito. At pag-uusapan din po natin, ayon kay Boying, yung ebidensya daw po sa war on drugs kay Pangulong Duterte ay nasira na-destroy daw. At mananagot daw dito si PRD. Wala pala kayong ebidensya, sampa kayo ng sampa ng kaso diyan sa ICC. So makikita nyo, ano? Paano mo paniniwalaan yun? Sasabihin lang yan, nasira na yung ebidensya, maniniwala na agad tayo. Budol-budol na naman ito. Ang ikalawa pong pag-uusapan natin, yung mga senator judge, kakasuhan daw. Pwede raw kasuhan pala yung mga senator judge. Kapag daw, dinismiss nila ang impeachment ni VP Sara. Mga nababaliw na, di ba? Ang lalakas ng tama ng mga to. At ang lalakas ng tama kay VP Sara. Parang giyang na giyang sila. Parang adik na adik sila kay VP Sara. Mga nababaliw na. Pero mo pati judge, kapag daw dinismiss, pwedeng i-demanda yung judge. Saan ka nakakita ng utak na gano'n, ano? So, unahin na po natin itong senator judge daw na pwedeng i-demanda. Ang nagsasabi po dito ay isang dean. Father ang tawag pare yata to, pare. Okay, ipasok natin. Ranilo, Rani Aquino, Father, magandang umaga. Doris po at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Father Long. Father nga, Father Ranilio Rani Aquino. Isa siyang pare. Nako, marami tayong kilalang pare na na aktivistang, komunistang, terorista. Meron lang pare, humawak ng baril Diba? Si Father Balweg, kilala nyo ba yun? Namundok yun. Humawak ng baril. Lumaban sa gobyerno. Kaya pag nakakarinig tayo ng pare, nako, hindi natin alam kasi na-infiltrate na nga itong simbahan. Na-infiltrate na rin ng NPA itong eskwelahan, yung mga media, pati gobyerno, di ba? Ang daming NPA sa Congress, mga na-infiltrate na. Father, long time no hear, Good morning, Robert and Doris. Yeah, long time no hear. Kumusta Oo. kayo? Okay lang po kami, Father. Bless me, Father, for I have sinned. Lagi ko sinasabi sa kanya. Okay, Opo. Father, oo. So, banatan na natin, Father. Wala na tayong Okay, this si Doris Si Doris Bergonya ba ito? Panata na raw, no? Itong DCMM na to, ABS-CBN po ito Yung DCDD, GMA naman yun. Pero itong ABS-CBN, ito po ay himpilan ng mga komunistang dilawan. Mga dilawan at komunista. Yan, himpilan ng itong ABS-CBN na ito talagang makadilawan itong NPA, itong ABS-CBN ito. At makakomunista. Ewan ko kung bakit. At ito naman si Doris Bergonya. Paboritong laruan ito ni PRRD. Doon po sa Malacanang, unang-unang nagtatanong ito si Doris na tayong patumpik-tumpik pa. Ang mga tao ay talagang nagugulumihanan na at yung iba talagang dumating na dun sa punto na wala na nga. Nagugulumihanan daw. Kayo lang nanggugulo Hindi kami naguguluhan Kayo lang nagugulumihanan at ginugulo nyo
ang buong Pilipinas. Wala na nga akong pakialam dyan. Tignan natin kung matutuloy o hindi. Bahala na kayo. So, nagiging ganun na naging ang kanilang mindset. So, Father, yung sinasabi ni Robert na pinakabagong, kumbaga, ay naratibo, ay pwedeng pagbutuhan. Tama ba, partner? Paano yun? Para i-dismiss. may magmomosyon na senator judge. Oo. Take note ha, judge ka pero ikaw ang magmomosyon. Kaya Para nga. i-dismiss yung impeachment case ng defense ni Vice President Sara Oo. Duterte. Pwede ba yun, Father? Ubra ba yun at nasusulat ba yan sa ating konstitusyon? Alam nyo, hindi ko alam kung bakit anong ginagawa ng ating Senado. Kasi maliwanag ang ating sarigang batas. Pag may articles of impeachment na, ang dapat susunod ay trial. Opo. So, kung ganyan po, kung sisigi sila, Okay, itong video na to medyo mahaba kaya pinutol na natin. Dito na tayo sa medyo importanteng parte. sila na magbotohan for dismissal, paano ang accountability nila? Yaman din lamang sabi mo, Father, irregular, ano pa nga ba yun? Unconstitutional, At immoral. at immoral. Paano natin sila masisingil kung ganun? Oy. Dahil lumabag sila sa konstitusyon. Well, unang-una, the aggrieved citizens can bring an action before the Supreme Court at nang mapawalang bisa ang desisyon ng Senado na dismiss yung kaso. Kasi ang poder ng Supreme Court na mag-review ng mga ginagawa ng mga sangay at opisina ng pamahalaan ay malawak. We call this the broadened review powers of the Supreme Court to determine whether there was any grave abuse of discretion. So, hindi final ang desisyon ng Senado kung magdesisyon man sila na i-dismiss yung kaso. Kasi may hukuman tayo, salamat sa Diyos, na nagdedesisyon ayon sa batas at ayon sa saligang batas. Pero yung mga senador mismo na sila ang bumotos na i-dismiss yung kaso, pwede silang kasuhan sa ilalim ng revised penal code. Oh. So yan. Itong si Father Rani Aquino, sinasabi niya na pwede raw kasuhan itong mga senator judges kapag dinismiss daw yung impeachment. Kung mapapansin nyo, no, yung tinatake lagi nila, ito impeachment, forthwith, kailangan continuing body. Pero hindi nila tinatakel yung jurisdiction. Okay? Yung 1-year bar rule. Hindi po ni tinatakel lalo na dito sa ABS-CBN. Hindi nila pinag-uusapan. Okay. Halimbawa, hindi sila pwedeng mag-motion. Yung mga senator judge. Bakit hindi nyo sinasite yung jurisdiction? So, namimili lang sila ng tatalakayin. Okay. Ang judge daw, pwedeng i-demanda kapag binasura yung impeachment. Kadalasan dito sa korte natin dito sa Pilipinas, mayroon kang karapatan na maghain kung ikaw ay akusado, dinimanda ka. Karapatan mong maghain na hilingin sa korte na ibasura itong kasong ito dahil wala namang ebidensya. At kapag kinilingan ka, di ba naririnig natin sa balita, pinabalita ng mga newscaster, ibinasura ang kaso ng mga Marcos, ibinasura ng Sandigang Bayan, di ba? Naririnig natin yan, napapanood natin. Ibig mo sabihin, kapag ibinasura ng isang judge sa korte yung kaso ng isang tao, pwede mong i-demanda yung judge na yon. Ha? Yan yung sinasabi niya eh. Ano itong nananakot? Parang tinatakot nila yung judge. Pinangungunahan nila. Dapat meron gawin dito yung mga senator judge. Dapat sampulan nila yan, yung mga ganyang pananakot na yan eh. Di po ba? Kayo po mag-isip. O mag-comment kayo. Hindi po pwede yung ganito.
nakikita nyo yung mga bataan nila, no? Itong si Father, kasama yata to sa love offering na binibigyan ni Tamba eh. Mga binibigyan ng pakingking. Kasama ito yata eh. Ang daming ang daming nilang ini-interview na funded by Tambangag. Pagsalita ka dyan, umatake ka dyan, mas maraming nagsasalita. Kumbaga, mas marami tayong kakampi, mas maraming maniniwala sa atin. At mayroon akong nabasa, no? Ito, the VP's impeachment is a distraction. Ulitin nga natin. The VP's impeachment is a distraction to the biggest corruption scandal of all time. So far, GAA 2025. Isa itong diversionary tactic. At the same time, mababanatan nila, mawawasak nila yung kanilang rivalry sa politika. Yung mga corruption. So, dito na nababaling sa impeachment. Natatakpan na yung mga, halimbawa ngayon, baka gumagawa sila ng corruption. Pero yung napapanood natin sa media, ayan, si VP Sara, sinisiraan ng sinisiraan. Para silang mga master, mga henyo sila pagdating sa kasamaan, kabulastugan. 'Di ba? Ang galing din nila eh. Kaya lang nakikita natin 'to. Hindi po pwedeng hindi natin makita at hindi po pwedeng makalusot sila ng makalusot. Nakikita po ito ng taong bayan. Di ko nga alam eh. Sabi nga ng iba, ano kaya meron dito kay Vice President Sara Duterte? 2003 pa, ginugurgur na, pinapabagsak na. Pero ngayon, 2005 na, 2025. 2003 ba sabi ko kanina? 2023. 2025 na, nakatayo pa rin, matatag pa rin. At makikita nyo, frontrunner, nangunguna pa rin sa survey. The most trusted, the most performing. Wala eh. Siya talaga yung angat na angat. Ano bang meron dito sa taong ito? Bakit napakalakas niya? Di ba? Kaya naman talagang binabato siya eh. Binabato siya. Dahil kumbaga sa bunga, hitik na hitik yung puno. O kumbaga sa puno, hitik na hitik sa bunga eh. Kaya binabato siya ng binabato. Anong meron sa kanya? Bakit napaka kulay ng kanyang buhay, politiko? Di ba? Okay, pag-usapan na po natin itong si Boying Remulla. Ito po, balita ng 1PH. Just in, kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na isusumiti niya sa Biyernes ang kanyang aplikasyon para sa posisyong ombudsman. Ayan nga ang sinasabi natin, no? Magre-retire na si Ombudsman Martires. Kailangan na ng kapalit, so nag-a-apply si Boying Remulla. At itong ang ombudsman, ang termino nito ay 7 years. Ibig sabihin, 2025 ngayon, kung siya ang ma-appoint, 2032 pa siya uupo. Biro nyo, di ba? Ang sarap buhay. Kumbaga, itong mga politiko, ayaw nilang nababakante. Kailangan lagi silang nasa pwesto. Na? Kailangan lagi manalo sa eleksyon. Kailangan may kapangyarihan. Kailangan laging may pera. Bakit ganun? Ano bang meron dyan sa pwesto sa gobyerno? Pag may okasyon, yung ombudsman ako, kamay. Congratulations. Parang gusto nila yung yung tinitingala sila, ganun ba yun? Or parang kapag ikaw ay natalo, nawalan ka ng posisyon sa gobyerno, parang ano ka ngayon, aasarin ka ba, gano'n?
Ano ka ngayon? Nga ka na, nga. Babay ka, babay na. Diyan ka na. Wala ka na, para ka na lang halaman sa gilid. Hindi ka na pinapansin. Wala ka na. Parang ganun ba yung dating? Ewan ko kung hindi kasi tayo politiko. Kaya hindi natin maramdaman yung feelings na na nahihirang, na nanalo sa eleksyon, na i-appoint. Hindi natin alam kung bakit kumbaga kapag nakatikim sila ng kapangyarihan, pwesto, parang ayaw na nilang umalis. Yan yung tapos okay lang kung maganda performance mo. Si Boying Rimulya, ano ba performance na ginawa niya sa DOJ? Sa pagiging kongresista niya. Anyway, wag na natin balikan yan. Hindi natin alam yung history. Pero yung pagiging DOJ niya, ano bang accomplishment niya? Parang wala eh. Parang wala naman siyang ginawa din eh, kundi sumunod sa utos ni Tambaloslos, sumunod sa utos ni Marcos Jr. Sunod-sunuran lang din siya. Wala talaga siyang programa para yung krimen. Wala siyang programa dito sa mga kulungan. Wala siyang programa na ibinibida sa atin na accomplishment niya. Na maganda yung ginawa niyang programa. Buti pa si Torre. Si Torre, nag-exercise ngayon yung mga pulis. At meron siyang 5 minutes to response. Kailangan daw 5 minutes ang response. May mga programa na si Torre Si Boying wala wala. Pag inutusan lang siya ni Tamba, inutusan ni Marcos, susunod lang. Ganun lang. Tapos mag-a-apply siya ng ombudsman, sarap buhay niya. Hindi siya pwedeng patalsikin Naka-fixed term po yan. Kailangan i-impeach siya para siya matalsik. And then, dito naman po sa sinasabi niyang yung ebidensya daw sa war on drugs dito sa ICC ay nasira na raw. So, dito mo makikita na mahinang-mahina talaga yung isinampa nila kay Tatay Digong. At kung talagang nasunod yung proseso, patas yung paglilitis, hindi po nadala o hindi po nakakulong ngayon si Tatay Digong. Unang-una, pag dumaan muna dapat dito sa korte, yun yung tamang proceeding, hindi po kakatigan ng korte natin na maipadala si PRRD sa The Hague. Dahil dito makikita nyo, wala silang ebidensya. At yung witness nila, nabuko nga, di ba? Hindi naman pala biktima ng war on drugs. Kundi 2025 o 2024 siya napatay. Hindi na po presidente si PRRD nun. Di ba? Yung kailan lang na nabuking, na hinarap nila konti. So, naniniwala tayo, wala talaga silang ebidensya. Ang ginawa lang, puwersahang kinidnap, puwersahang isinakay si PRRD sa eroplano para magpadala. Kahit wala ngang dokumento yung ibang mga kasama doon. Walang visa, walang dokumento. Maipadala lang. O, yan yung utos ni Marcos Jr. na idinideny niya yung anong tawag nito? Hindi namin ginagala, walang jurisdiction ng ICC. Dahil lang sa Interpol, nakipag-cooperate kami sa Interpol. Unang-una pa lang nung narinig ko yung Interpol na yan, ay dahilan lang ito. Alam ko na. Huli ko agad Dahilan lang po nila yung Interpol. Kaya ito, siguro kung patas lang ang magiging hindi lang sigurado. Patas lang itong paglilitis na gagawin ng ICC. Maa-acquit. Malaking pag-asa pong ma-acquit
ni PRRD. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye. See you po next time.